Pagbalik ko mula sa business trip, nagulat ako nang makitang walang tao sa bahay. Tanging isang note lang ang iniwan ng asawa ko at ng biyenan ko. Sinulat doon, alagaan mo yung matandang yon. Nagbakasyon kami. Pagbasa ko pa lang, tumakbo ako sa kwarto ng lola ng asawa ko at nakita ko siyang nakahiga sa kama, halos mamatay na. Habang sinusubukan kong madala siya sa ospital, nagmulat siya ng mata at sinabi, "Tulungan mo akong makaganti." Wala silang kaalam-alam kung sino talaga ako. Maya-maya, bumalik ang asawa ko at biyenan mula sa bakasyon at sumigaw sila ng matindi sa nakita sa bahay. Ang tanging tunog na sumisira sa katahimikan ng gabing yon ay ang kaluskos ng mga gulong ng maleta ko sa magaspang na semento ng driveway. Ako, si Amanda, ay naglabas ng malalim na buntong hininga. Sinusubukang itaboy ang pagod na tumitimbang sa balikat ko. Masakit at pasa ang katawan ko pagkatapos ng 6 na oras na biyahe pabalik mula sa kalapit na probinsya. Para mababali na ako. Kahit sobrang nakakapagod ang biyaheng ito sa pisikal at mental, ang naisip na makita ang mukha ng asawa kong si Marco. At inaasahan kong kahit tubig man lang o maliit na ngiti ang ibibigay niya, ay yon ang natirang lakas na nagtutulak sa akin. Alas negatibo, 11 na ng gabi ayon sa relo ko. Ang bahay na dapat laging may ilaw sa porch, ay nakalunod sa dilim, parang abandonadong bukid. Kinapa ko sa bulsa ang emergency key na laging dala ko. Parang kakaiba. Si Aling Eloisa, na nakatira sa main, ay laging sinisigawan ako kapag nakakalimutan kong buksan ang ilaw sa porch dahil sa security. Pero gabing yon, isang malalim na anino ang bumalot sa simpleng bahay. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa lock ay matalim na metalikong ingay. Sumunod ang kriyak ng pinto nang bumukas. Ang maasim na hangin ng bahay na buong araw, hindi binuksan ang bintana, ay sumalakay sa ilong ko. Halo ng bahagyang amoy ng alikabo. Walang amoy ng pagkain. Walang ingay mula sa tea na lagi namang binubuksan ni Marco ng malakas. Wala rin ang walang tigil na pangungulit ni Aling Eloisa. Hinaplos ko ang dingding para hanapin ang switch ng sala. Ang puting ilaw ng fluorescent bulb ay kumislap ng ilang beses bago nagbigay liwanag sa magulong kwarto. Ang mga unan ng sofa ay nakakalat sa sahig. Mga supot ng potato chips ay nakahilera sa center table. At isang hanay ng maruming baso ang iniwan. Umiling ako ng tahimik. Sanay na ako sa eksenang ito. Ako ang nagbabalanse ng trabaho at pamamahay. Kaya madalas ako ang naglilinis ng kalat na iniiwan nila. Pero ang katahimikan ng gabing ito ay iba. Tinawag ko ang asawa ko. Medyo mahina ang boses. Walang sagot. Tinawag ko si Aling Eloisa. Katahimikan lang. Lumakad ako patungong kusina ng mabigat ang mga hakbang. Umaasang makikita silang kumakain o kahit anong senyales ng buhay. Walang laman ang mesa. Wala man lang takip sa pinggan ng pagkain. May isang puting papel lang na pinipigilan ng salt shaker para hindi liparin ng hangin. Bigla akong kinabahan ng husto. Lumapit ako at kinuha ang papel. Halatang sulat kamay ni Marco ang magulo. Sa tabi nito, mas matigas at formal ang sulat ni Aling Eloisa. Habang binabasa ko ng paparirala, naramdaman kong nagyelo ang dugo ko. Maikli pero matalim ang mensahe. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko. Sinabi nilang kailangan nila ng bakasyon para makapag-isip. Nagbakasyon silang dalawa at ayaw nilang maistorbo. Inuutusan akong alagaan ng mabuti ang matandang nasa likod na kwarto. Nanghina ang mga binti ko at minumog ko ang papel sa kamao. Ang mga luha na pinipigilan ko ay halos tumulo na. Pero wala ng oras para umiyak. Agad na napunta ang isip ko sa tanging binanggit sa sulat. Si Lola Hilaria, lola ni Marco. Na-stroke siya at may dementia na sa loob ng 3 taon. Kung umalis sina Marco at Aling Eloisa mula pa kaninang umaga, ibig sabihin mag-isa si Lola Hilaria buong araw nang walang pagkain o tubig. Agad na naging gulat ang pagod ko. Inihagis ko ang bag sa sahig at tumakbo patungong likod na kwarto kung saan ikinulong siya ni Aling Eloisa. Sarado ang pinto. Pagbukas ko, sumalakay ang amoy ng ihi at kahalumigmigan. Makitid ang kwarto. May lumang higaan lang at lumang plastik na aparador. Walang bukas na bintana. Sa manipis na madilaw na kutson, nakahiga ang payat na katawan ng mahina. Kawawa si Lola Hilaria. Nakapikit ang mata, bahagyang nakabuka ang bibig, at nahihirapan sa paghinga. Tuyot ang kulubot niyang balat, senyales ng malubhang dehydration. Lumuhod ako sa tabi ng higaan at hinawakan ang malamig niyang kamay. Parang nabiyak ang puso ko. Paano nagagawa ng isang tao na maging ganito kasama sa sariling ina o lola? Si Marco ang tunay niyang apo, at si Aling Eloisa ang manugang. Pero mas masahol pa sa gala ang trato nila sa matandang ito. Agad akong tumakbo sa kusina at bumalik na may basong maligamgam na tubig at kutsara.
Sa nanginginig na kamay, marahang inangat ko ang ulo ni Lola Hilaria at dahan-dahang ipinasok ang kaunting tubig sa bitak-bitak niyang labi. Ubo siya ng mahina, pero sinundan ng gutso na pagluno. Patuloy ko siyang pinainom ng kutsara-kutsara. Umiiyak ng tahimik. Nang medyo lumakas ang paghinga niya, mabilis akong kumuha ng basin ng maligamgam na tubig at maliit na tuwalya. Nilinis ko ang mukha at katawan niya na madikit sa pawis at dumi. Pagkatapos, naghanap ako ng malinis na damit sa tambak ng labhan at pinalitan ko ang mabaho niyang damit. Patuloy na tumutulo ang luha ko, pero maingat ang ginawa ko. Dinagsa ako ng guilt. Dapat hindi ako umalis sa business trip. Dapat alam kong nakamamatay ang desisyon na iwan si Lola Hilaria kina Marco at Aling Eloisa. Kahit ako ang nag-alaga sa kanya, kailangan kong magtrabaho para kumita dahil ayaw ni Marco magtrabaho ng maayos. Tiningnan ko ang matandang mukha ng may malalim na awa. Inaayos ang magulong puting buhok. Sa sandaling yon, nagdesisyon ako ng matatag. Kahit magalit si Marco, dadalhin ko si Lola Hilaria sa ospital ngayong gabi. Malubha na ang kalagayan niya para sa bahay lang. Kinapa ko ang cellphone sa bulsa para mag-book ng ride. Pero nang tumayo ako, isang payat na kamay na parang tuyong sanga, pero nakakagulat ang lakas ang humawak sa pulso ko. Nagulat ako at lumingon. Nakamulat ng malaki ang mata ni Lola Hilaria. Hindi na yon ang walang laman at nalilitong mata ng may dementia. Matalim, nakatutok, at puno ng kamalayan ang tingin. Ang titig ay malamig at malalim. Parang may nakatagong kapangyarihan. Natigilan ako. Ang gulat ay nagpatahimik sa akin. Si Lola Hilaria, na hanggang ngayon ay puro hindi maintindihang bulong lang, biglang gumalaw ang labi. Ang boses na lumabas ay hindi na mahinang bulong, kundi matatag at may awtoridad na bulong. Huwag mo akong dalhin sa ospital, sabi ni Lola Hilaria. Hiniling niya na tulungan ko siyang makaganti. Sinabing wala raw kaalam-alam sina Marco at Aling Eloisa kung sino talaga siya. Nanginginig ang likod ko. Sa gitna ng tahimik na gabi, parang nakatayo ako sa harap ng estranghero, hindi ang Lola Hilaria na kilala ko. Habang naninigas pa rin, tiningnan ko siya ng may disbelief. Sinusubukang intindihin ang nangyari. Si Lola Hilaria, na-diagnose na may malubhang dementia at paralisis ng doktor sa barangay, ngayon ay nakatitig sa kinaparang lawin. Kamangha-mangha ang lakas ng pagkakahawak niya sa pulso ko. Hindi yon lakas ng isang mamamatay na matanda. Pinigilan ko ang hininga. Sinusubukang pakikalmahan ang mabilis na tibok ng puso. Sa nanginginig na boses, tinanong ko kung talagang nakakamalayan ba siya o halusinasyon lang dahil sa pagod. Pero sa halip ay inutusan niya akong ikandado ang pinto at isara ng mahigpit ang kurtina. Bagamat matigas ang boses, ganap ang utos kaya sinunod ko ng walang pagtatanong. Pagkakandado ng pinto, itinuro niya ang isang sulok ng kwarto. Sa ilalim ng lumang plastik na aparador, kung saan ko inilalagay ang malinis niyang damit. Sa mabigat pero regular na paghinga, inutusan niya akong ilipat ang aparador at buhatin ang sahig na bahagyang iba ang kulay. Nagdalawang isip ako sandali, pero ang matinding tingin niya ay pinilit akong gumalaw. Sa natitirang lakas ko, itinulak ko ang aparador. Sa ilalim nito, lumitaw ang kahoy na sahig na makapal ang alikabok. Nakita ko ang bahagyang maluwag na tabla. Binuhat ko gamit ang dulo ng susi ng bahay. Nang mabuhat ang tabla, lumitaw ang maliit na espasyo sa ilalim. Sekreto itong compartment na hindi ko alam na mayroon. Sa loob ng nakatagong butas ay isang lumang kahoy na kahon na maganda ang ukit. Kitang-kita ang kaibahan nito sa lumang muebles ng kwarto. Tinuro ni Lola Hilaria na ibigay sa kanya ang kahon. Sa nanginginig na kamay, inabot ko ito. Binuksan niya gamit ang mga daliri na matigas pa, pero determinado. Sa loob ay ilang maliit na bote na may maitim na likido at ilang tablet na hindi mukhang ordinaryong gamot. Ininom ni Lola Hilaria ang isa sa likido ng buo ng walang tubig. Ipinikit ang mata sandali at inayos ang paghinga. Ilang minuto ang lumipas sa nakaduduwal na katahimikan. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa maputla niyang mukha. Humaba at lumamig ang paghinga. Pagmulat niya ulit, sinubukan niyang umupo ng mag-isa. Sinubukan ko siyang tulungan sa reflex, pero itinaas niya ang kamay, sinasabing kaya niya. Totoo nga, naupo ng tuwid si Lola sa manipis na kutson. Iba na ang postura, hindi na nakayuko at mahina. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Ngiti ng pasasalamat, pero puno rin ng pait. Nagsalita siya ng malinaw at organisado. Hindi na bulol o dialekto na hindi maintindihan. Ipinakilala niya ulit ang sarili. Hindi bilang si Lola Hilaria na may dementia, kundi isang babaeng ganap na kontrolado ang kamalayan.
Ipinaliwanag niya na ang 3 taong paralisis at dementia ay malaking pagkukunwari. Isang pagsubok na dinisenyo niya para makita ang tunay na mukha ng mga apo at manugang. Sinabi niyang nagkunwaring mahina at walang magawa para malaman kung sino ang tunay na nagmamahal at sino ang umaasa lang sa mana at gustong mamatay siya. Tumulo ang luha ko habang nakikinig sa pag-amin na to. Patuloy siyang nagsalita ng lumalaking galit. Inihayag niya na sadyang binigyan siya ni na Marco at Aling Eloisa ng kaunting pagkain at madalas bulok na pagkain kapag wala ako. Simple at malupit ang layunin. Patayin siya ng dahan-dahan sa gutom ng walang bakas ng karahasan para mabilis nila maangkin ang titulo ng bahay at iba pang ari-arian na sa tingin nila ay nasa kanya pa. Tinakpan ko ang bibig ng may kamay. Pinipigilan ang hikbi. Sumakit ang puso ko. Nararamdaman kong niloko ako. Sa lahat ng panahon, halos 70% ng sweldo ko ang ipinapadala ko kay Marco para sa daw mahal na gamot, espesyal na pagkain, at nutritious na pagkain para kay Lola. Lagi sinasabi ni Marco na sobrang mahal ang gastos sa pag-aalaga. Lumalabas na hindi pala napupunta sa kanya ang pera. Ginastos nila ni Aling Eloisa ang pawis ko sa sarili nilang luho. Samantala, nagugutom si Lola sa mainit at masikip na likod na kwarto. Ang pagod at kalungkutan ko ay naging galit na nagsimulang mag-apoy sa dibdib ko. Naramdaman kong tanga ako sa pagtitiwala kay Marco ng madali. Nakita ni Lola Hilaria ang kaguluhan ng emosyon sa mukha ko. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Sinabi niyang wala akong dapat ikahiya. Ako lang ang dahilan kung bakit buhay pa siya at hindi pa niya sinira silang lahat. Ako lang ang tapat. Hiniling niyang tulungan siyang tumayo. Tinulungan ko siya at nagulat sa katatagan ng payat niyang katawan. Lumakad siya patungo sa dingding kung saan nakasabit ang lumang faded calendar poster. Hinaplos niya ang isang parte sa likod ng poster at pinindot ang nakatagong spot. Sa likod ng lumalangitnit na wallpaper, may narinig na banayad na mekanikal na tunog. Parang gumagalaw ang hydraulic. Nanlaki ang mata ko nang dahan-dahang lumipat sa gilid ang parte ng dingding ng kwarto. Sa likod ng mukhang mahina na dingding ay isang maliit na kwarto na walang kinalaman sa kalagayan ng lumang bahay. Malamig dahil sa auto aircon, malinis, at puno ng nagliliwanag na monitor. Control room ito. Maingat akong pumasok. Tiningnan ko ang sekreto na kwarto. Puno ng feed mula sa security camera ang dingding, nasa sala, kusina, at maging sa harap na bakuran. May nakasapa na voice recording. Umupo si Lola Hilaria sa komportableng office chair sa harap ng mga monitor. Ang asul na ilaw mula sa screen ay nagbigay liwanag sa mukha niya. Parang commander sa digmaan kaysa matandang mahina. Tumingin siya sa kin at sinabi ng sobrang lamig na tingnan natin ang katotohanan ng sama-sama. Pinindot niya ang ilang buton at pinatugtog ang recording mula kaninang umaga. Bago umalis sina Marco at Aling Eloisa, nakita ko silang nagbibilang ng pera habang tumatawa. Pera ko yon na ibinigay para sa gastusin ngayong buwan. Tiningnan ako ni Lola ng mabuti at sinabing nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Nanatili akong nakatayo sa harap ng malalaking screen. Ang asul na ilaw ay sumasalamin sa mukha kong puno ng luha. Pero ngayon ay hindi na luha ng lungkot. Luha ito ng galit na nag-aapoy. Mahinahon na inilipat ni Lola Hilaria ang mouse at pinili ang video mula 2 linggo na ang nakalipas. Araw yon na pumunta ako sa opisina para sa monthly meeting. Ipinakita ng screen ang sala na araw-araw kong nililinis. Sa recording, nakaupo ng comfy si Aling Eloisa, kumakain ng chips at nanonood ng tea. Samantala, si Lola Hilaria ay nasa wheelchair sa sulok, nakatitig sa labas ng bintana. Bigla, tumayo si Aling Eloisa ng nayinis. Lumapit siya kay Lola at biglang sinipa ang gulong ng wheelchair ng malakas. Ikinilos ng marahas si Lola. Mabilis ang galaw ng bibig ni Aling Eloisa. Naglalabas ng masasakit na mura na perpektong nakuha ng nakatagong high-sensitivity microphone. Tinawag niyang walang kwentang pasanin si Lola na sayang lang sa pera. Kahit ipinakita niya ang pagtura sa pinggan ni Lola at pinilit siyang kainin. Tinakkan ko ang bibig. Pinipigilan ang sigaw sa sobrang gulat sa kalupitan ng biyenan ko na laging mabait sa harap ng kapitbahay. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Parang naubusan ng hangin ang kwarto. Hindi ko inakalang kaya ng babaeng iginagalang ko bilang sariling ina ang ganoong kabagsik sa walang depensang matanda. Walang sinabi si Lola Hilaria. Pinindot niya ang isa pang buton at nagbago ang video. Sa pagkakataong ito, mula 3 araw na ang nakalipas, nang umalis ako sa business trip. Ipinakita ang pagpasok ni Marco sa bahay. Pero hindi siya nag-iisa. Sumunod sa kanya ang isang binatang babae, nakaayos. Nang maganda at makapal ang make-up, bahagya ko siyang nakilala. Si Teresita,
childhood friend ni Marco na ipinakilala sa kinbilang malayong pinsan. Nakaupo silang magkadikit sa sofa ng sobrang lapit para sa magpinsan. Malapad ang ngiti ni Marco habang nakayakap ang braso sa balikat ni Teresita. Tawa na halos hindi ko naririnig kapag kami. Malinaw na narinig ang usapan nila at sinira nito ang puso ko. Tinanong ni Teresita si Marco kung kailan siya magdidiborsyo sa probinsyang asawa. Sinindihan ni Marco ang sigarilyo at sagot ng kalmado. Sabi niya, kailangan lang siyang magtiis ng kaunti pa. Humagulgol, ipinaliwanag niya ang plano ng malinaw. Kailangan pa niya ako bilang money making machine. Tinawag niya akong tanga at sunod-sunurang baka. Sabi niya, pag namatay na ang matanda, si Lola Hilaria, at nasa kanya na ang mana ng bahay, agad niyang itatapon ako at pakakasal kay Teresita. Nagdawanan silang malakas, naiisip ang marangyang buhay na itatayo sa pagdurusa ko at pagkamatay ni Lola. Tinanong pa ni Teresita kung epektibo ba ang gamot na nilalagay ni Marco sa inumin ni Lola. Sagot ni Marco na mabagal pero sigurado ang 12. Matatapos na siya sa dulo ng linggo. Bumagsak ang mundo ko sa isang saglit. Hindi na makayanan ng mga binti ko ang katawan. At napaupo ako sa malamig na karpet. Lahat ng sakripisyo ko sa 5 taong pagsasama ay parang nawala. Nagtrabaho ako araw at gabi. Nag-overtime hanggang magkasakit. Ipinagpalit ko ang bago kong damit para makabili si Marco ng branded na sapatos. Lahat ng pagsisikap para mapatakbo ang bahay ay para tratuhin akong baka. Niloko ang pag-ibig ko sa pinakamalupit na paraan. Hindi lang tamad na asawa si Marco. Halimaw siya na pumatay sa sariling lola at nagplano ng pagkawasak ng asawa. Ang sakit sa puso ko ay dahan-dahang naging malamig at matigas na yelo. Tumigil ang hikbi ko. Pinunasan ko ang luha sa pisngi. Iniharap ni Lola Hilaria ang office chair sa akin. Hindi siya nagbigay ng matatamis na salita ng pag-aliw. Dahil alam niyang hindi ko kailangan ng awa. Tinanong niya ako ng matatag, sapat na ba ang ebidensya na nakita mo? Tinanong kung handa na akong tumigil, maging biktima, at maging bahagi ng dulang ito. Itinaas ko ang ulo. Ang namumula kong mata ay ngayon ay nagniningning sa bagong resolusyon. Tumayo ako, inayos ang damit, at tiningnan ng diretso si Lola Hilaria. Sa matatag na boses, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumagot ako na handa na ako. Hindi ko hahayaang makalusot sila ng madali. Gagawin ko ang lahat ng hiniling niya para maparusahan sila sa kasamaan nila. Ngumiti si Lola ng may kasiyahan at inabot ang kamay. Mahigpit kong hinawakan ang kulubot niyang kamay. Tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng 2 pinakanasaktan na babae sa bahay na to. Bigla, tumunog ang doorbell na konektado sa intercom ng sekreto na kwarto. Tumingin si Lola sa wall clock. Medyo lampas alas negatibo, 12 na ng hating gabi. Sinabi niyang dumating na ang special guest. Pinindot niya ang buton para buksan ang pinto ng remote at hiniling na salubungin ko ang bisita at dalhin dito. Lumabas ako ng kwarto ni Lola at tumawid sa madilim at tahimik na sala patungong pintuan. Isang makintab na itim na sedan ang nakaparada sa makitid na driveway. Mahina halos hindi marinig ang tunog ng makina. Lumabas ang isang middle-aged na lalaki. Nakasuit na maayos. May dala na mamahaling leather briefcase. Sa likod niya, 2 matipunong lalaki na nakaitim ang lumabas at tumayo sa gilid. Binuksan ko ng malapad ang pinto. Yumuko ng may respeto ang lalaki at magalang na tinanong, "Nandito po ba si Chairwoman Hilaria Sterling Pendleton?" Nagulat ako sandali sa pangalang Hilaria Sterling Pendleton. Pero agad kong naintindihan na yon ang tunay na pangalan ni Lola. Inakay ko sila papasok. Tiyak na naglakad ang lalaki patungong likod na kwarto na parang kabisado niya ang layout ng bahay. Pagpasok niya sa sekreto na kwarto at makita si Lola Hilaria na nakaupo ng tuwid sa upuan, agad siyang yumuko ng malalim. Sobrang respeto ang ipinakita. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ate Sterling Vance, personal na abogado ni Lola, at head ng legal team ng malaking conglomerate na pag-aari niya. Nagulat ako. Hindi lang mayaman si Lola. Siya ang pinuno ng makapangyarihang imperyo. Gabing yon, sa maliit na kwarto sa likod ng dingding, nagsimula ang malaking plano. Nagpalitan ng dokumento, nag-usat ng estratehiya, at muling isinusulat ang kapalaran ni Marco at Aling Eloisa ng mga kamay na itinuring nilang mahina. Sa isang luxury villa sa gilid ng malamig na bundok, maliwanag ang araw. Nakahiga si Marco sa sunbed sa tabi ng private pool. Tinatamasa ang malamig na orange juice. Nakasuot siya ng pinakabagong sunglasses na binili niya kahapon gamit ang secondary credit card ko. Sa tabi niya, abala si Aling Eloisa sa pag-upload ng mga larawan ng tanawin at gourmet food sa mesa sa social media
para ipagmalaki sa mga kaibigan sa social club kung gaano kaganda ang buhay niya. Si Teresita, na sumama rin sa bakasyon, ay masayang tumatawa habang lumalanggoy. Sa totoo lang, lahat ng gastusin ay mula sa pawis at luha ko. Sobrang saya nila. Pakiramdam nila'y hari at reyna sila. Paminsan-minsan, tinitingnan ni Marco ang cellphone, hindi para kumusta ako o si Lola, kundi para tingnan ang balance ng bank account na lihim niyang nilipat. Akala niya nanalo na siya. Sa isip niya, hindi pa kumakain o umiinom si Lola sa loob ng 2 araw. Kaya malamang namamatay na o patay na. At ang tanga niyang asawa na si Amanda ay magkakagulo, mag-isa na haharap sa bangkay. Ngumiti si Marco ng tuso. Naisip niya kung gaano kadali ibenta ang bahay na mamamana niya. Nakipag-ugnayan na siya sa real estate agent na kilala niya. Nangangako ng malaking komisyon. Ang hindi niya alam ay peke pala ang titulo ng bahay na hawak niya, dahil matagal nang ipinalit yon ni Lola. Samantala, daan-daang milya ang layo mula sa villa na yon. Puno ng aktibidad ang bahay ni Marco, pero hindi ng tawa. Mula madaling araw, may malaking truck na nakaparada sa harap ng bahay. Hindi yon moving truck ni Marco, kundi truck para itapon ang mga basura nila at ni Aling Eloisa. Mabilis at mahusay akong nagtrabaho. Tinulungan ng team na dinala ni Ate Sterling Vance. Itinapon namin ang mga tsepi na damit ni Aling Eloisa, koleksyon ni Marco ng mabaho na sapatos, at lahat ng murang muebles nila sa malalaking itim na plastic bag. Ayon sa tagubilin ni Lola, hindi is-save ang mga gamit na yon. Idodonate o itatapon. Kakaiba ang pakiramdam na makita ang bahay na tinirhan ko, unti-unting nagiging walang laman. Pero mas malaki ang ginhawa. Bawat isang gamit ni Marco na inilalagay ko sa plastic bag. Parang may nababawasan na mabigat na pasanin sa akin. Maingat na minomonitor ni Ate Sterling Vance ang proseso. Nagdala rin siya ng team ng interior designer na magbabago sa buong bahay sa maikling panahon. Si Lola Hilaria, nakakaligo lang at nakadignified na loungewear, ay nakaupo sa wheelchair. Hindi dahil sa paralysis kundi para magtipid ng lakas. Nagbibigay siya ng instructions. Gusto niyang ibalik ang bahay sa itsura noong kabataan at kapangyarihan niya, at linisin ang lahat ng bakas ng katamaran ng apo niya. Lumapit sa akin si Ate Sterling Vance na may makapal na folder. Ipinaliwanag niya ang tunay na sitwasyon ng ari-arian. Lumalabas na matagal nang nailipat ang bahay at lupa sa charitable foundation ni Lola. Kaya legal na, wala silang karapatan sina Marco at Aling Eloisa na magmana. Kahit ang sasakyan na ginamit nila sa bakasyon ay long-term rental sa pangalan ng kumpanya at inilaterally na kinansela ni Ate Sterling Vance ang kontrata kaninang umaga. Maingat akong nakikinig sa paliwanag. Hangang-hanga ako sa talino ni Lola. Naplano niya kahit ang pinakamasamang sitwasyon sa pamilya. Habang lumilipas ang hapon at kalahati ng walang laman ang bahay, nagsisimula ng lagyan ng mas eleganteng bagong muebles mula sa warehouse ng kumpanya ni Lola. Sinimulan ko ang susunod na phase ng plano. Inutusan ako ni Lola na magpadala ng mensahe kay Marco. Sa matatag na kamay, nagtype ako sa cellphone. Maikli ang mensahe at dinisenyo para pukawin ang ugali ni Marco. Sinulat ko na 1 oras nang hindi humihinga si Lola. Malamig at matigas na ang katawan, at natatakot akong mag-isa sa bahay. Tinanong ko kung ano ang gagawin ko, at nagmakaawa na bumalik siya agad. Pinindot ko ang send at iniwan ang phone sa mesa. Naghintay kami ng matyaga, at tinitingnan din ni Lola ang screen ng phone. Pagkatapos ng 1 oras at 25 minuto, nag-vibrate ang phone. May replay mula kay Marco. Binuksan ko at binasa ng malakas para marinig ni Lola at ng abogado. Ang sagot ni Marco ay hindi inaasahan mula sa taong may konsensya. Sinulat niya na huwag akong magpanik at huwag mag-ingay sa kapitbahay. Inutusan niya akong balutin ang bangkay ni Lola sa kahit anong tela at iwan sa kwarto. Nag-excuse siya na hindi pa tapos ang business matter niya at makakabalik lang sa loob ng 2 araw. Sa dulo ng mensahe, idinagdag niya na huwag na akong tumawag ulit dahil mahina ang signal doon. Umiling si Ate Sterling Vance, halatang nandidiri sa laman ng mensahe. Si Lola Hilaria ay umismid lang. Walang emosyon ang mukha, pero nag-aapoy ang mata. Para sa kanya, ang mensaheng yon ang huling pako sa kabaong ng kinabukasan ni Marco. Wala nang duda sa pagwasak sa sariling apo. Sumagot ako ng may doble kahulugan. Sinulat ko, Sage, honey, ayusin ko na ang lahat dito. Kita tayo mamaya. Inilagay ko ang phone. Walang bakas ng lungkot ang mukha ko ngayon. Lumipat ako kay Ate Sterling Vance at tumango ng matatag. Mas agresibo pang nagpatuloy ang pagbabago ng bahay. Tinanggal ang mga malikabok na karpet at pinalitan ng makapal at marangyang karpet.
Tinanggal ang lumang kurtina at pinalitan ng eleganteng silk. Mabilis na pininturahan ang maruming dingding ng walang amoy at mabilis matuyong pintura. Sa loob ng wala pang 24 na oras, ang dating simpleng, madilim, at malungkot na bahay ay naging luxury residence na puno ng awtoridad. Hindi na ito bahay ni Marco, ang walang trabaho. Ito ang pansamantalang tirahan ni Chairwoman Hilaria Sterling Pendleton, ang tekoon na muling nabuhay. At sa bahay na ito, perpektong naitakda ang entablado para sa huling paghatol kina Marco at Aling Eloisa. Tiningnan ko ang front door, naiisip ang gulat na mukha ng asawa ko mamaya. Sabi ka kong naghihintay sa araw na yon. Umaga yon, iba ang liwanag ng araw na sumisilip sa bitak ng bintana kaysa dati. Karaniwan, ang liwanag ay nagpapakita lang ng alikabok na lumulutang sa magulong sala na puno ng walang kwentang gamit ni Aling Eloisa. Pero ngayon, ang liwanag ay nagbibigay liwanag sa masigla at kamanghamanghang aktibidad na lubos na nagbago sa hangin. Mula nang dumating ang unang truck sa madaling araw, parang sinalakay ng disiplinadong langgam ang bahay. Sa pamumuno ni Ate Sterling Vance na matalino pero sobrang efficient. Dosenang manggagawa na naka-uniform ay mabilis at tahimik na gumagalaw. Hindi lang sila naglilinis, binubura nila ang mga bakas. Ang bakas ng katamaran ni Marco, ang mga marka ng kasakiman ni Aling Eloisa, at ang mga sugat na nakadikit sa dingding sa loob ng maraming taon ay binubunot ng ugat. Nakatayo ako sa sulok ng kwarto, nanonood habang binubuhat ng dalawang matipunong manggagawa ang lumang sofa na lumalabas na ang stuffing, ang lugar kung saan naninigarilyo at nagpapahinga si Marco buong araw, at inilalagay sa trash truck. Kakaibang kasiyahan ang kumalat sa dibdib ko nang makita kong nawawala ang bagay na iyon. Ang sofa ay tahimik na saksi kung gaano kadalas akong sinigawan dahil mabagal magdala ng kape. At kung gaano kadalas ko siyang makitang natutulog ng mahimbing habang ako ay maagang umalis para magtrabaho. Pagkatapos ng sofa, sunod naman ang cheppy na bookshelf puno ng peking porcelain ni Aling Eloisa. Ipinagmamalaki niya, yon kahit murang peke lang ang laman. Pagkaalis ng bookshelf, parang biglang lumaki ang sala. Parang matagal nang nabulunan ang bahay sa visual trash at ngayon lang nakahinga ng maluwag. Kasabay ng pisikal na pagbabago ng bahay, mas nakakagulat na pagbabago ang nangyayari sa likod na kwarto. Si Lola Hilaria, nakilala sa kapitbahay bilang mabaho at kawawang matanda, ay sumasailalim sa stunning metamorphosis. Nag-hire si Ate Sterling Vance ng personal stylist at costume designer na para lang sa high society. Ngayon sa malinis na kwarto na may amoy ng bagong lagay na lavender, nakaupo si Lola Hilaria sa harap ng malaking bagong salamin. Halos hindi ko siya nakilala. Ang magulong puting buhok ay nakaistilo na ngayon ng moderno, eleganteng, at maayos. Nakikita ang linya ng lignya, kung saan bahagi pa rin ng kabataan ang natira. Ang kulubot na mukha ay nakontor ng subtle, pero malakas na make-up, tinakpan ang maputla ng sakit, at pinatindi ang majestic jawline. Wala na ang lumang nightgown na puno ng mansa ng pagkain. Nakamodernong silk suit siya ng pinakamataas na kalidad. Ang maitim na kulay ng damit ay nagbigay ng elegance. Kumikinang ng malakas ang emerald green ring sa daliri niya. Tumutugma sa brooch sa dibdib. Hindi yon peking alahas ni Aling Eloisa. Tunay na hiyas yon na maaring katumbas ng presyo ng isa, 0 bahay sa barangay. Nang tumayo siya at tumingin sa salamin, tuwid na tuwid ang postura. Itinapon na ang lumang kahoy na baston at pinalitan ng silver cane na may ukit na ulo ng dragon. Mas mukhang simbolo ng kapangyarihan kaysa tulong sa paglalakad. Tiningnan ko siya ng may respeto at pagkamangha. Ang nasa harap ko ay hindi na si Lola Hilaria. Ito ang tunay na reyna ng negosyo, Chairwoman Hilaria Sterling Pendleton. Sa hapon, pagkatapos ng redecoration ng bahay gamit ang luxury minimalist furniture mula sa private warehouse ni Lola, tinawag ako sa sala. Sa makintab na itim na marble table, nakalat ang ilang mahalagang dokumento na inihanda ni Ate Sterling Vance. Umupo ako sa harap ni Lola at ng abogado. Inabot sa akin ni Ate Sterling Vance ang gold pen. Ang unang dokumento ay ang divorce petition. Hindi ko maitago ang nanginginig na pakiramdam habang binabasa ang pamagat. Sa loob ng maraming taon, ang salitang diborsyo ay nakakatakot na bangungot para sa akin. Itinuturo sa akin ng pamilya na kahiyahiya yon at kailangan kong tiisin. Pero ngayon, naalala ang kalupitan ni Marco. Parang ticket to freedom ang dokumento. Huminga ako ng malalim at pinirmahan ang sarili ko. Matatag ang sulat kamay ko, walang bahid ng duda. Ang pangalawang dokumento ay mas makapal. Ito ang power of attorney at transfer documentation para sa pamamahala ng Sterling Social Welfare Foundation. Ipinaliwanag ni Lola na matanda na siya
para sa detalyadong operasyon, at kailangan niya ng taong may gintong puso at ganap na tapat para ipagpatuloy ang legacy niya. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang sariling anak o apo. Pero ako pinagkakatiwalaan niya. Magalang akong tumanggi. Nararamdamang kulang ako para sa ganoong malaking responsibilidad. Pero mahigpit na hinawakan ni Lola ang kamay ko. Lumambot ang tingin, puno ng malalim na tiwala. Sinabi niya, matututo ang talino, pero ang tunay na puso ay bihirang biyaya. Sa wakas ay tumango ako at pinirmahan ang mga dokumento. Sa sandaling yon, nagbago ang pagkatao ko. Hindi na ako manugang na matatapakan. Ako ang pinagkakatiwalaan ng isa sa pinakamalaking tikoon sa bansa. Pagdating ng gabi, natapos ang huling paghahanda. Parang 5-star hotel lobby na ang bahay. May abstract at artistic paintings sa dingding, at magandang crystal chandelier sa kisamang sala. Kung saan dati ay sirasirang ceramic tiles, ngayon ay makapal at malambot na Persian rug. Ang lahat ng personal na gamit ko ay nailipat na sa guest room, na binago sa luxurious master bedroom. Sa kabaligtaran, walang laman ang mga kwarto ni Marco at Aling Eloisa. Parang binibigyang diin na wala na silang lugar sa bahay na ito. Umalis na ang mga manggagawa, at ibang uri ng katahimikan ang natira. Katahimikan ito na puno ng pag-asa, tulad ng kalmado bago ang malaking bagyo. Nang gabihan na ang buong barangay, pinatay ko ang lahat ng main lights. Ikinulong ang bahay sa malalim na dilim. Mga indicator lights lang ng electronics ang kumikislap ng mahina. Ayon sa plano, kailangang isipin ni Marco at mga kasama na nananangis pa rin o walang tao ang bahay. Umupo ako sa isang upuan sa tabi ni Lola Hilaria. Natahimik na nakaupo sa sumptuous armchair sa gitna ng sala. Sa dilim, naririnig ko ang malakas na tibok ng sarili kong puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline na dumadaloy. Naiisip ko ang mga mukha ni Marco, Aling Eloisa, at Teresita pagpasok nila. Naiisip ko ang pagbagsak ng kanilang yabang. Nakastatu sina Ati, Sterling Vance at ang dalawang matipunong bodyguard sa madilim na sulok ng kwarto. Halos hindi nakikita, pero ang presensya nila ay nagbibigay ng malaking seguridad sa akin. Bumulong si Lola Hilaria sa akin. Ipinaalala na manatiling kalmado at gawin ang pinagpraktis namin. Malamig at matalim ang boses niya na parang bisturi. Sinabi niyang ang gabing ito ang pinakamahalagang aral para sa walang utang na loob niyang apo. Aral na hindi nila malilimutan habang buhay. Tumango ako sa dilim, pinipisil ang pawis na kamay. Sinusubukang kumuha ng tapang mula sa figura ng matandang katabi ko. Sa labas, ang sisiw ng mga kuliglig ang kasama ng bigat namin. Dahan-dahang lumipas ang oras. Masakit at sabay na nakakakilig ang bawat sandali. Huminga ako ng malalim. Muling pinagtibay ang sarili sa amoy ng mamahaling pabango na ngayon ay pumupuno sa bahay. Handa na akong salubungin ang mga hindi inanyayahang bisita. Handa na akong tapusin ang sariling pagdurusa ngayong gabi. Nang tumama sa alas negatibo, 1:00 ng gabi ang kamay ng orasan. Narinig ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan na lumalapit. Ang SUV na inupahan ni Marco. Medyo magaspang ang tunog dahil hindi marunong mag-alaga ng sasakyan si Marco. Huminto ang sasakyan sa mismong harap ng pinto. Ang ilaw ng headlight ay tumagos sa dilim ng bakuran. Nagwawalis sa harap na dingding ng bahay na ngayon ay nakaeleganteng gray. Pero mukhang pagod o hindi matalino si Marco at kasama para mapansin ang pagbabago ng kulay sa gitna ng gabi. Narinig ang malakas na tulak ng pinto ng sasakyan. Sinundan ng tawa na sumira sa katahimikan ng gabi. Nakaupo sa madilim na sala, pinatalas ko ang pandinig. Narinig ko ang matinis na boses ni Aling Eloisa na nagrereklamo. Reklamo siya kung gaano kapagod ang biyahe pabalik dahil sa traffic at kung gaano siya kagutom. Sinigawan niya si Marco na buksan agad ang pinto dahil gusto niyang maligo at kumain. Sumunod ang kunwaring reklamo ni Teresita na masakit ang paa dahil sa heels buong araw. Sa mapanuya na tono, tinanong ni Teresita, patay na ba talaga yung matanda? Ayaw kong makakita ng bangkay pagpasok ko. Tumawa si Marco. Nakakairita sa kinang tawa niya. Pinaniniwalaan niya ang kanyang lover na kahit hindi pa patay, malamang namamatay na at itatapon na lang sa county hospital. Lumapit sila sa front door. Mabigat ang tunog ng mga hakbang nila na may dala na shopping bags at maleta. Naramdaman ko ang magaan na tapik ni Lola Hilaria sa braso ko. Signal yon para maghanda. Maingay na umikot ang lock. Mukhang nahihirapan si Marco na ipasok ang susi dahil sa pagmamadali. Sa wakas, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang hangin ng gabi. Dala ang maasim na pawis ng tatlo na kakabalik lang mula sa bakasyon. Pumasok sila sa ganap na madilim na sala. Hinaplos ni Marco ang dingding para hanapin ang light switch.
Sa lugar na lagi yon, nagreeklamo siyang hindi ko binuksan ang porch light at ininsulto ako. Tinawag na tanga dahil hindi ko man lang magawa ng tama ang simpleng gawain sa bahay. Manda, nasaan ka? Buksan mo ang ilaw. Gutom na gutom ako. Sigaw ni Marco ng may yabang. Walang sagot. Tanging ang echo ng sarili niyang boses na tumatalbog sa dingding. Sumigaw din si Aling Eloisa ng pangalan ko. Inakusahan ang manugang na natutulog ng tamad. Reklamo ni Teresita na creepy ang bahay at masyadong mabango para sa bahay na may patay. Sa wakas, nahanap ni Marco ang light switch. Walang pag-alinlangan, pinindot niya ang buton. Agad na nag-on ang crystal chandelier sa gitna ng kwarto. Pinupuno ang buong espasyo ng maliwanag at mainit na gintong ilaw. Sa isang saglit, inihayag ng ilaw ang lahat. Ang eksenang lumitaw sa harap nila ay sobrang shocking, surreal, at kakilakilabot para sa makasalanang kaluluwa nila. Kaya ang unang reaksyon nila ay manigas bago sumigaw. Ah! Sumigaw ng hysterical si Aling Eloisa. Hinawakan ang dibdib. Nanlaki ang mata niya, halos lumabas sa socket. Sumigaw si Teresita at umurong. Bumangga kay Marco at halos pareho silang natumba. Nakabuka ang bibig ni Marco. Maputla ang mukha niya na parang sinipsip ng multo ang lahat ng dugo. Hindi dahil sa multo o bulok na bangkay sila sumigaw. Sa kabaligtaran, sumigaw sila sa takot sa hindi kilalang karangyaan at sa figura na dapat mahina at walang magawa. Ngayon ay mukhang majestic na Grim Reaper. Sa harap nila, ang espasyong iniwan nilang marumi at magulo ay naging maliit na palasyo. Wala nang lumang sofa o alikabok. Lahat kumikinang, malinis, at mukhang mahal. Pero ang halos tumigil sa puso nila ay ang eksena sa gitna ng kwarto. Nakaupo si Lola Hilaria sa antique high-backed European armchair na may pulang velvet. Ang babaeng iniwan nilang mamatay nang walang patak ng tubig ay ngayon nakaupo ng eleganteng nakatawid ang binti. Matalim ang tingin at may chilling sneer ang labi. Sa kanang kamay ay hawak ang fine porcelain cup na may umuusok na mainit na tsaa. Sa kaliwa at kanan niya, dalawang bodyguard na nakaitim na suit, matatangkad na parang higante, nakatayo. Nakatawid ang braso sa dibdib na may threatening at walang emosyong tingin. At sa tabi ni Lola Hilaria ay ako. Ang asawang dati ay sumasalubong sa kanila na nakalumang nightgown ay ngayon ay ganap na iba. Nakalong cream-colored dress ako na maganda ang pagkadaloy sa katawan. Tumutugma sa maayos na ayos. Malinis at puno ng buhay ang mukha ko. At ang pinakatakot kay Marco ay malamig ang mukha ko. Walang welcoming smile, walang takot, walang pagsunod. Tiningnan ko silang tatlo na parang dumi na dumikit sa sapatos ko. Multo. Multo yan. Sumigaw ng hysterical si Aling Eloisa. Itinuro si Lola Hilaria ng nanginginig na daliri. Natumba siya sa sahig. Walang pakialam sa mga shopping bag na nahulog. Si Teresita ay nagtago sa likod ni Marco. Mahigpit na hinawakan ang damit. Sinubukan ni Marco na balikan ang diwa. Pinunasan ang mata ng maraming beses. Umaasang panaginip lang o hallucination dahil sa pagod. Pero ang amoy ng jasmine at malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapatunay na totoo ito. Dahan-dahang ibinaba ni Lola Hilaria ang teacup sa marble table. Tahimik ang tunog, pero malakas na tumunog sa nakaduduwal na katahimikan. Tiningnan niya si Aling Eloisa na nasa sahig. Kung multo ako, Aling Eloisa, hinila na kita sa impyerno sa sandaling tumapak ka sa pintong ito. Mabigat at majestic ang boses niya. Wala itong kahawig sa boses na dementia-stricken na naririnig nila dati. Naglakas loob si Marco na magsalita. Bagamat nanginginig at natigilan ang boses. Lola, ano to? Bakit ganito ang bahay? Saan mo nakuha ang pera? Lumipat ang tingin niya sa akin. Naghahanap ng sisihan. Amanda, ano ang ginawa mo? Ibinenta mo ba ang lupa sa likod ko? Sino ang nakipagsabuatan mo para dito? Sinubukan niyang sumigaw para itago ang takot. Iyon ang dating trick niya para takutin ako. Pero ngayon ay hindi gumana ang sigaw. Hindi ko ibinaba ang ulo sa takot. Sa halip, lumapit ako at tiningnan ng diretso ang asawa ko. Tumahimik ka, Marco. Sabi ko ng mahina pero matatag. Huwag kang magtaas ng boses sa harap ng may-ari ng bahay na ito. May-ari. Naguluhan si Marco. Tiningnan niya ang luxury furniture, ang mga bodyguard, at sa wakas ay napunta ang tingin kay Ati. Sterling Vance, na lumabas mula sa dilim ng sulok na may folder. Inayos ni Ati. Sterling Vance ang salamin at tiningnan si Marco ng may paghama. Magandang gabi, Ginoong Marco at Aling Eloisa, sabi niya ng kalmado. Ako si Ati. Sterling Vance, head ng legal team ng Sterling Group at legal representative ni Chairwoman Hilaria Sterling Pendleton,
na tinatawag ninyong Lola Hilaria. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng ari-arian na tinamasa ninyo, at pati na rin ang may-ari ng kumpanyang pinagtrabahuhan ni Ginoong Marco bilang logistics clerk. Katahimikan. Nangingibabaw ang katahimikan sa hangin. Ang mga salita ay nakalutang na parang hatol sa kamatayan. Nanlaki ang panga ni Marco. Nanlaki ng husto ang mata ni Aling Eloisa nakita ang pulang ugat. Dahan-dahang binawian ni Teresita ang damit na hinahawakan. Hindi kayang iproseso ng mababaw nilang isip ang malaking impormasyon. Ang matandang pinahirapan nila, pinakain ng tira-tira, at pinagsawaan ng kamatayan ay ang chairwoman ng konglomerate, ang pinagkukunan ng pera nila at isang tekoon. Inay, bulol ni Aling Eloisa, at nagsimulang tumulo ang luha ng takot. Inay, akala namin mamamatay ka na. Nag-vacation lang kami ng kaunti. Tumawa si Lola Hilaria. Tuyo at walang katatawanan na tawa. Tumayo siya mula sa upuan, sumandal sa silver cane, at dahan-dahang lumapit sa manugang na nakaupo sa sahig. Sayang, Aling Eloisa. Lumapit si Lola sa natatakot na mukha ni Aling Eloisa at bumulong. Mukhang nandidiri pa sa ginawa mo ang kamatayan. Kaya ipinabalik ako rito para linisin ang basura sa bahay ko. At ngayong gabi, nagsisimula ang paglilinis na yon. Nakahawak ang tensyon sa sala, parang nakakompres ang hangin, na nagpapabigat sa paghinga ng lahat. Si Marco ay hindi gumagalaw, namumula ang mukha sa pagsabog ng galit, hiya, at takot na pumalit sa maputla. Ang pag-amin ni Lola na pag-aari niya ang lahat. Sinira ang lalaking pride ni Marco. Lagi niyang ipinagmamalaki na siya ang ulo ng pamilya, ang tanging tagapagmana, at success story sa malaking korporasyon. Pero sa isang maikling salita mula sa matandang nakaupo sa harap niya, walang awang nawasak ang ilusyon niya ng tagumpay. Nadama niyang hubad at walang takip ang lahat ng peking pride sa harap ng asawa na lagi niyang minamaliit. Nagtipon si Marco ng natitirang tapang. Akala niya hindi dapat siya mawalan ng composure. Sinubukan ng tuso niyang isip na maghanap ng logical loophole. Itinuro niya si Ate Sterling Vance ng nanginginig na daliri. Pagkatapos kay Lola, itinaas ang boses, sinusubukang dominahin ang sitwasyon, tulad ng ginagawa niya sa akin. Sumigaw si Marco na lahat ay pandaraya. Inakusahan ako na nagmanipula sa lola niya na may dementia para mapirmahan ang peking dokumento. Iginiit ni Marco na ordinaryong retiri lang si Lola Hilaria na nabubuhay sa pensyon ng asawa at hindi maaring magmamay-ari ng malaking korporasyon na pinagtatrabahuhan niya. Banta niya na tatawagan ang pulis para i-report ang abogado sa forgery at pagkidnap sa matanda. Hindi sumagot si Lola Hilaria. Tahimik lang siyang uminom ng tsaa. Ang matalim na mata ay nanonood sa apo, na parang scientist na nanonood sa natatakot na daga sa laboratorio. Si Ate Sterling Vance ang lumapit ng kalmado, binuksan ang leader folder, at kinuha ang makapal na dokumento na may opisyal na logo ng Sterling Group. Sa propesyonal at mahinahong tono, binasa niya ang mga katotohanang nakatago. Ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit nakapagtrabaho si Marco bilang senior clerk sa logistics team ay hindi dahil sa mediocre performance o henyo. Ang posisyon ay ibinigay 5 taon na ang nakalipas sa direktang utos ni Chairwoman Hilaria Sterling Pendleton, ang majority shareholder, para magkaroon ng trabaho ang apo at mapagsuportahan ang pamilya. Nanlalaki ang bibig ni Marco, walang masabi. Ang katotohanan yon ay mas malakas kaysa sampal. Naalala niya kung gaano siya kaproud ng mahir, at kung gaano kadalas ipinagmamalaki sa kinakay player siya sa kumpanya. Lumalabas na insider hire lang siya. Parasito lang siyang nakadikit sa malaking puno dahil sa awa ng lola. Si Teresita, na nakatayo sa likod ni Marco, ay nagsimulang maunawaan ang katotohanan. Ang mata niya na sanay mag-assess ng yaman ay nakakita ng danger signals. Sa pagtingin sa chairwoman, mga bodyguard, at karangyaan ng kwarto, na-realize niyang maliit na pawn lang si Marco na walang halaga. Dahan-dahang binawian ang kamay na nakahawak sa braso ni Marco. Umaray siya, sinusubukang maglagay ng distansya sa lumulubog na barko. Nakita ko ang galaw ni Teresita sa gilid ng mata. Nandidiri ako sa kung gaano kahina ang katapatan na nakabase sa material. Tiningnan ko si Marco, na patuloy na nagdedeni. Nagsalita ako ng mahina pero nakakatusok na boses. Tinanong ko si Marco kung naalala ba niya ang year-end bonus na ginamit para ibili si Teresita ng kotse noong nakaraang buwan. Ipinaalam ko na ang bonus ay maliit na dividend mula sa foundation shares na dapat napupunta kay Lola. Pero in-embezzle ni Marco sa pamamagitan ng pagpeke ng signature. Lalong pumutla ang mukha ni Marco. Isa-isa, nahahantad ang mga krimen niya. Bigla, naputol ang katahimikan ng kwarto sa tuloy-tuloy na tunog ng notification sa phone. Galing sa bulsa ni Marco.
Ding 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 ding. Ang tunog na dati nagpapasaya sa kanya, kapag may mensahe mula sa kaibigan, ay ngayon ay parang kampana ng kamatayan. Sa nanginginig na daliri, kinuha ni Marco ang smartphone. Nagilaw ang screen na nagpapakita ng serye ng email at text na dumating ng sabay-sabay. Binasa ni Marco ang unang notification. Opisyal na email mula sa Yard Department ng kumpanya. Bold at caps ang title, Notice of Disciplinary Dismissal. Tumigil ang puso ni Marco. Binuksan ang email. Tinukoy na agad na tinanggal si Ginoong Marco dahil sa ebidensya ng embezzlement ng pondo ng kumpanya at malubhang paglabag sa ethical code. Lahat ng benepisyo tulad ng kotse, laptop, at health insurance ay tinanggal. Mula sa sandaling yon, bago pa maproseso ni Marco ang balita, isa pang notification mula sa banking API. Text mula sa bangko na ipinagbigay alam na na-freeze ang main account, savings, at credit cards niya sa kahilingan ng legal authorities kaugnay ng money laundering at embezzlement. Sinubukan ni Marco na buksan ang mobile banking API nang pawisan ang daliri. Nabigo. Access denied. Sinubukan ulit, denied pa rin. Balance as $0. Access blocked. Sa isang saglit, si Marco na akalay mayaman ay naging pulubi na walang isang sentimos na magagamit. Si Aling Eloisa, nakita ang multo na mukha ng anak, nagpanik din. Inagaw niya ang phone kay Marco at binasa ang screen. Nanlaki ang mata sa gulat at natigil sa lalamunan ang sigaw. Ang yaman niya, ang perang sinasamba niya at Diyos niya, ay nawala sa isang saglit. Walang pera, pakiramdam ni Aling Eloisa ay wala siyang halaga. Tumingin siya kay Lola Hilaria nang may pakiusap na mata. Naghahanap ng kaunting awa. Pero malamig na yelo ang tingin ng chairwoman. Sinabi niyang binabalik lang niya ang sa kanya. Matagal niyang hinayaan ang mga daga na kumagat sa bodega niya. At oras na para ikandado ang bodega. Si Teresita, sigurado na ngayon na lubos ng wasak si Marco at walang kinabukasan. Naghanap ng paraan para makatakas. Lumiko siya patungo sa labasan. Sinusubukang lihim na makalusot habang nakatuon ang atensyon kay Marco. Pero tumigil ang hakbang nang lumipat ang isa sa matipunong bodyguard at hinadlangan ang daan gamit ang dibdib na kalamnan. Tumingala si Teresita, natatakot. Nagsalita ako mula sa likod. Sinabi kay Teresita na huwag magmadali. Hindi pa tapos ang palabas. Sinabi kong bahagi rin siya na masayang pamilyang ito at dapat makibahagi sa konsekwensya. Sulok na sulok si Teresita, maputla ang mukha. Narealize niyang mas malaki ang problema kaysa simpleng pangangaliwa. Natumba si Marco sa luxury rug. Hindi na makayanan ng mga binti niya ang walang lakas na katawan. Nahulog ang phone mula sa kamay at tumama sa sahig. Nakatitig siya sa harap, hindi naiintindihan. Bumagsak ang mundo niya sa isang gabi. Walang trabaho, walang pera, walang kotse, walang bahay, lahat ng pride ay nawala. Sa harap niya, nakatayo akong tuwid, maganda at marangal. Ang babaeng itinuring niyang mahina ay ngayon ang may hawak ng buong kapalaran niya. Hindi dahan-dahan dumating ang karma. Dumating ito na parang tsunami na nagbanlaw sa lahat ng yabang na dating umiiral. Naging entablado ng malungkot na drama ang sala. Si Marco, na nawalan ng lahat, nanatiling nakaluhod sa sahig na nakayuko ang ulo. Sa tabi niya, nagsimulang umiyak si Aling Eloisa. Hindi yon luha ng tunay na pagsisisi, kundi luha ng panik sa nalalapit na kahirapan at pagdurusa. Gumapang si Aling Eloisa sa paa ni Lola Hilaria. Sinubukang hawakan ang laylayan ng eleganteng silk suit. Nagmakaawa siya ng hindi magkakaugnay na salita. Binabanggit ang dugong bughaw at alaala ng pagkabata ni Marco. Nag-ekskusa siya na nagkamali lang, nadala lang ng emosyon, at si Teresita ang nangudyok sa masasamang gawa. Inay, please. Paborito mo si Marco. Huwag mong gawin to. Inay, saan kami titira? Huwag mo kaming itapon. Nagmakaawa si Aling Eloisa. Naglalabas ng crocodile tears na sumisira sa makeop. Inurong ni Lola Hilaria ang paa. Iniiwasan ang paghawak ni Aling Eloisa na parang may dala itong salot. Walang emosyon ang mukha. Puro pagkasuklam. Sinabi niya ng mahina pero tumatagos. Nasaan ang pagmamahal na, yan nang sinusubukan ninyong gutumin ako 2 araw na ang nakalipas. Nasaan ang pagmamahal ng sinipa mo ang wheelchair ko? Sinabi ng chairwoman na wala siyang manugang na Eloisa o apo na Marco. Patay na sila sa kanya nang magdesisyon silang patayin siya ng dahan-dahan. Bigla, itinaas ni Marco ang ulo. Pula at puno ng kabaliwan ang mata. Lumiko siya kay Teresita, na nanginginig sa sulok, binabantayan ng bodyguard. Sa desperasyon, naghanap si Marco ng sisihan para iligtas ang sarili. Itinuro niya si Teresita at sumigaw na galing sa babaeng, yon ang buong ideya.
Nag-excuse si Marco na si Teresita ang nangudyok na panatilihin ang mana, na sinabi na huwag bigyan ng pagkain si Lola, at nalason ang isip niya. Sinubukan niyang ilipat ang sisi. Umaasang lalambot si Lola kung sisihin ang tagalabas. Kasalanan lahat ng babaeng yon, Lola. Siya ang nanusol sa akin. Siya ang nagsabi na maging masama sayo. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Marco nang walang hiya. Nanlaki ang mata ni Teresita nang marinig ang akusasyon. Ang takot ay naging defensive rage. Ayaw niyang makulong mag-isa o maparusahan dahil sa bangkarot na loser na to. Sumigaw si Teresita pabalik. Tinutulan ang akusasyon ni Marco sa pamamagitan ng pagbunyag ng mas malaking sekreto. Sumigaw siya na sinungaling si Marco. Inihayag ni Teresita na sila ni Marco at Aling Eloisa ang nagplano mula simula. Inihayag pa niya ang pinakamadilim na sekreto na maingat nilang itinago. Sinungaling. Huwag kayong maniwala sa kanya, chairwoman. Sumigaw ng hysterical si Teresita. Itinuro sina Marco at Aling Eloisa. Binili nila ang illegal drugs. Mataas na dose ng sedatives ang nilagay nila sa tsaa mo araw-araw para matulog ka at lalong humina. Sumama lang ako sa bakasyon. Sila ang mga pumatay. Sinubukan nilang patayin ka ng dahan-dahan sa drug overdose para mukhang natural na kamatayan. Sumabog ang pag-amin ni Teresita na parang bomba sa kwarto. Nagulat ako. Alam kong masama sila, pero hindi ko inakalang ganito kasama na magbigay ng lason o illegal drugs sa matandang babae. Tumigas ang mukha ni Lola Hilaria. Nakakuyom ang panga. Pinipigilan ang lumalaking galit. Tumango si Ate Sterling Vance, na tahimik hanggang ngayon, at nagbigay ng signal. Sapat na. Ang boses ni Ate Sterling Vance ay tumagos sa kaguluhan. Itinaas niya ang kamay. Nakarecord ang pag-amin. Mayroon din tayong CCTV evidence tungkol sa pagbibigay ng gamot. Higit pa ito sa sapat. Pinindot ni Ate Sterling Vance ang buton sa phone. Bumukas ang side door na kumukonekta sa sala patungong garahe. 3 pulis na naka-immaculate uniform ang pumasok ng matatag na hakbang. Lumalabas na naghihintay sila roon. Nakikinig sa buong usapan bilang direktang saksi. Maputla agad ang mukha ni Marco at Aling Eloisa. Parang naubos ang dugo. Hindi nila inasahan na simpleng family judgment lang ito, kundi tunay na legal trial. Agad na kumilos ang pulis. Binasa ng isang opisyal ang rights ni Marco at Aling Eloisa. Komplikado ang charges: attempted murder para sa asset appropriation, elder neglect, embezzlement ng malaking halaga ng pera ng kumpanya, at illegal drug abuse. Lumitaw ang metal handcuffs na kumikinang ng malamig sa ilaw ng crystal chandelier. Malakas at masakit ang tunog ng bagsara ng handcuffs sa pulso ni Marco. Sinubukan ni Marco na lumaban. Pumalag na parang baliw. Sumigaw na ito ang bahay niya, mana ng lolo niya, at wala silang karapatang arestuhin siya. Pero madali siyang nakontrol ng pulis at itinulak sa dingding. Si Aling Eloisa ay nagpagulong sa sahig. Sumisigaw ng hysterical. Ayaw magpahawak ng handcuffs. Parang bata na nagtatantrom. Pero ngayon, walang nag-alo sa kanya. Isang female police officer ang nag-angat sa kanya ng matatag at ipinasuot ang handcuffs. Si Teresita ay hindi rin nakatakas, kahit siya ang naging key witness na nagbunyag ng krimen. Inaresto siya bilang accomplice dahil alam ang krimen, hindi pinigilan, at nakinabang sa resulta. Umiyak si Teresita. Ang lumagkit na makeop ay nagmukha siyang malungkot na clown. Pinanood ko ang eksena ng halo-halong emosyon. May malaking ginhawa, pero may pait din sa paggawasak ng pamilyang minsan kung pinangarap na paraiso. Lumapit ako sa tambak ng shopping bags at maleta na dala ni Marco at Aling Eloisa. May malaking itim na plastic bag din na puno ng maruming labahan mula sa bakasyon. Kinuha ko ang trash bag. Lumapit ako kay Marco, na walang magawa sa kamay ng pulis. Sa malamig at walang ekspresyong tingin, itinapon ko ang bag ng maruming damit diretso sa mukha ni Marco. Tinamaan ang mukha niya, ikinatisod babalik. Dala mo tong basura at umalis kayo. Sabi ko ng mababa pero matatag. Huwag kayong mag-iwan ng kahit ano sa bahay ko. Mula ngayon, wala kayong kwenta. Hindi asawa, hindi biyenan, hindi pamilya. Mga estranghero lang kayong pansamantalang tumira rito. Tiningnan ako ni Marco ng puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang dumura sa akin, pero mabilis na sinampal ng isa sa personal bodyguard ni Lola ang mukha ni Marco. Ikinaliko ang ulo. Dinala ng pulis ang 3 palabas ng luxury house. Ang sigaw at mura ni Aling Eloisa ay umalingaw-ngaw hanggang maisakay sila sa patrol car na may kumikislap na ilaw. Tumayo ako sa pintuan, pinapanood ang konvoy ng police cars na umalis, dala ang nakaraan ko.
Huminga ako ng malalim. Nilalanghap ang hangin ng gabi na ngayon ay masariwa at malinis. Ang mabigat na pasanin na tumimbang sa puso ko sa loob ng 5 taon ay nawala sa isang saglit. Sa likod ko, nanatiling nakaupo si Lola Hilaria, si Harriet Sterling, sa trono niya, umiinom ng malamig na tsaa. Nag-sketch siya ng bahagyang ngiti, ngiti ng tagumpay. Natupad ang hustisya sa sariling sala niya. Gabing yon, tahimik ulit ang malaking bahay. Pero hindi nakakakilabot na katahimikan. Mapayapang katahimikan ito. Simula ito ng bagong buhay para sa Kin at sa matandang reyna. Dahan-dahan at masakit na lumipas ang panahon para sa mga nahulog mula sa Ivory Tower. 3 buwan na mula sa shocking raid sa luxury house ni Lola Hilaria. Matindi ang legal process laban kina Marco at Aling Eloisa. Salamat sa kompetenteng team ng abogado na pinamunuan ni Ate Sterling Vance at sa hindi mapag-alinlangan ng ebidensya na ipinakita ko. Nahuli sila sa maraming seryosong charges. Pero bago ang sentensya sa kulungan, dumaan sila sa probation period na may obligasyon na mag-report regular sa probation department. Dahil sa administrative reasons tungkol sa overcrowding sa kulungan, hindi pa sila ikinulong sa sandaling yon. Pero ang buhay nila sa labas ng kulungan ay mas kakilakilabot kaysa sa anumang impyerno na may isip. Walang isang sentimos, walang tirahan, walang sasakyan. Naging ganap na walang bahay sina Marco at Aling Eloisa sa lungsod na tinirhan nila. Ang mga kaibigan ni Aling Eloisa sa social club na dati pumupuri sa peking designer bags niya ay binlock na ang number. Ang malalayong kamag-anak ni Marco na dati pinagmamalakihan niya ng peking tagumpay ay sinara ang pinto. Natatakot na madamay sa embezzlement case. Si Teresita, ang mistress na naging key witness at whistleblower, ay nakatakas sa malubhang sentensya sa kulungan. Pero wasak ang buhay. Naging balita ang mukha niya sa lokal na news bilang accomplice mistress sa attempted murder. Natanggal sa trabaho, na-evict sa rental apartment, at ngayon ay nawala na sa kahit saan kasama ang hiya na maghahabol sa kanya habang buhay. Hapon na yon, napakainit ng araw, sinusunog ang asphalt road, at may mirage na tumataas sa hangin. Sa ilalim ng eaves ng saradong electronic store sa Abalang Avenue, 2 tao ang nakaupo sa lumang karton. Sina Marco at Aling Eloisa. Ganap na iba ang itsura nila mula 3 buwan na ang nakalipas. Si Marco, na dati naka-impeccable shirts at mabango ng mamahaling pabango, ngayon ay nakalumang shirt na may butas sa kilikili at jeans na mansa ng putik at dumi. Magulo ang buhok, balbasarado ang mukha, at nasunog at panot ang balat. Mas kawawa pa si Aling Eloisa sa tabi. Ang babaeng dati hindi mabuhay ng walang makapal na make-up at pulang lipstick ay ngayon ay matanda at tuyot. Magulo ang buhok na nagsisimula ng mag-gray. Marumi ang mukha sa likabok ng kalye at puno ng malalim na kulubot. Ang damit na suot niya ay yon lang ang mayroon. Mabaho na mula sa mga araw na natutulog sa kalye. Nakatitig sila sa mabigat na traffic. Malakas na umuungal ang tiyan nila. Humihingi ng pagkain. Mula umaga, wala silang kinain kundi tubig mula sa fountain sa malapit. Ang gutom ay hindi na simpleng abala. Sakit na ito na pumipilipit sa bituka at nagpapainog ng ulo. Sumabog ang alitan ng mag-ina dahil sa maliit na bagay. Nakita ni Marco ang tira ng lunchbox na itinapon lang ng dumadaan sa malapit na basura. Walang hiya na ngayon, ang survival instinct ni Marco ang naghari. Tumakbo siya ng maliit na hakbang at naghalughog sa basura. Nakita ang kalahating bahagi ng kanin na may sabaw at buto ng manok na may natirang karne. Agad na dinala ni Marco ang kayamanan pabalik sa karton. Pero si Aling Eloisa, nagutom din, ay nakita yon na mabangis na mata at inagaw ang lunchbox mula sa kamay ni Marco. Sumabog ang kahiyahiyang away sa kalye. Sinubukan ni Marco na bawiin ang natirang kanin mula sa kamay ng ina. Naghila-hila sila, nagmumura ng malupit, isang bagay na hindi dapat gawin ng mag-ina. Sumigaw si Aling Eloisa na siya ang nagluwal sa kanya at may karapatan siyang kumain muna. Sumigaw si Marco na dahil sa sakim na ina niya na nagsabi na huwag pakainin si Lola, kaya dumating ang karmang ito. Nabasag ang lunchbox. Naggala sa maruming at malikabok na pavement ang laman. Ngayon, pareho silang nakatitig sa kanin na halo ng buhangin ng tahimik. Umiyak si Aling Eloisa at mahinang sinampal ang dibdib ni Marco. Itinulak ni Marco ang ina, ikinatumba. Hinawakan niya ang ulo sa frustration. Wala na ang dignidad niya. Naging katatawanan sila ng dumadaan. May mga nagvideo pagamit ang phone. Tumatawa ng may pang-uyam. Nakilala sila bilang pamilyang naging viral sa social media dahil sa kawalang pasalamat sa lola. Tinakpan ni Marco ang mukha sa hiya. Ang init sa pisngi ay hindi mula sa araw, kundi mula sa kahihiyan na mahantad sa publiko. Sa gitna ng desperasyon,
Dahan-dahang lumapit ang makintab na itim na sedan sa mabigat na traffic sa harap nila. Mukhang napakaganda ng kotse. Kaiba sa alikabok at kahirapan kung saan nakatayo si Marco. Dahan-dahang bumaba ang rear window. Sa bitak, lumitaw ang mukha ng napakagandang binibini. Naka-soft pastel satin headscarf. Malinis at nagniningning ang mukha. Puno ng serenity at tagumpay. Ako yon, si Amanda. Nanlaki ang mata ni Marco. Parang tumigil ang oras para sa kanya. Nakilala niya ang asawa, o mas tamang ex-wife, dahil tapos na ang diborsyo sa korte. Mukha akong payapa at marangal sa loob ng air-conditioned car. Sa kandungan ko ay tablet na nagpapakita na abalang businesswoman ako na humahawak ng mahalagang bagay. Hindi na ang babaeng naglalaba ng maruming damit ni Marco. Nagtagpo ang tingin namin sa ilang segundo. Inaasahan ni Marco na makakita ng galit o pang-uyam sa mata ko. Pero ang nakita niya ay mas masakit. Walang emosyong tingin. Tiningnan ko siya ng walang damdamin. Parang bahagi lang siya ng tanawin sa kalye. Kasing insignifikante ng poste o basurahan. Dahil sa pagsisisi at pagnanais na bumalik sa komportableng buhay, tumayo si Marco at tumakbo sa likod ng kotse. Iniwan niya ang ina na umiiyak pa sa pavement. Sumigaw siya ng pangalan ko ng paos na boses. Nagmakaawa, humingi ng tawad, nangako na magbabago, at humingi ng second chance. Tumakbo siya. Natitisod sa tabi ng dahan-dahang gumagalaw na kotse. Sinubukan ng kamay na hawakan ang door handle. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako lumingon o nagsignal sa driver na tumigil. Sa eleganteng at payapang galaw, pinindot ko ang buton ng window. Dahan-dahang umakyat ang window. Hinaharangan ang access ni Marco sa mundo ko. Binatukan ni Marco ang window ng puno ng luha at sipon ang mukha. Nagmakaawa ng awa. Pero mahigpit na sumara ang window. Ang soundproofing ay naghiwalay na sa dalawang mundong kasing iba ng langit at lupa. Bumilis ang luxury car. Iniwan si Marco na hingal at natumba sa mainit na asphalt. Ang usok ng tambutso ay tumama sa mukha niya na parang paalam na huling paalam. Nanatili si Marco na nakahiga sa kalye. Umiiyak at naglalamen sa sariling katangahan. Itinapon niya ang diamante at hinawakan ang bangkay. At ngayon ay kailangan niyang kainin ang bangkay mag-isa. Dumating ang karma sa pinakamakatula at masakit na paraan. Naramdaman niya kung ano ang pakiramdam na balewalain, gutumin, at tratuhin na parang wala. Eksakto kung ano ang ginawa niya kay Lola Hilaria. Isang taon pagkatapos, sa tahimik na korte, malakas na tumama ang gavel ng hukom. Minarkahan ang wakas ng legal battle para kina Marco at Aling Eloisa. Mabigat at walang awa ang sentensya. Husgahan na malinaw at hindi mapag-alinlangan ang napatunayan na sila ay guilty sa attempted murder para sa asset appropriation at elder neglect, na nagdulot ng malubhang pisikal at mental na pagdurusa. 12 taon sa kulungan si Marco. Sa kabilang banda, 0 taon ang sentensya ni Aling Eloisa. Walang luha ang makakapagbago ng desisyon. Pagkatapos ng confiscation ng assets nila ng Estado at ibinalik sa foundation, walang gustong magtanggol sa kanila ng libre. Naging simula ng bagong pagdurusa ang buhay sa kulungan para sa kanila. Si Marco, na lagi spoiled at hindi nagtrabaho ng mahirap, ngayon ay target ng pang-aapi sa makitid at masikip na cell. Inilagay siya sa cell na may marahas, malalaki, at magaspang na mga preso. Doon, ang social status niya bilang dating corporate employee ay walang kwenta. Pinilit siyang maging alipin ng ibang preso. Araw-araw, kailangang magising muna si Marco para kuskusin ang marumi at mabaho na sahig ng shared bathroom ng kulungan ng walang guwantes. Kailangang labhan ang damit ng cellmate, imasahe ang paa, at isuko ang ratio ng pagkain kung hihingin ng cell boss. Payat na ang katawan ni Marco. Namumukadkad ang cheekbones, at malalim at walang buhay ang mata. Bawat kuskus niya sa maruming sahig ng banyo, naalala niya ako. Dati, ako ang naglilinis ng banyo sa bahay niya. Naglalaban ng maruming damit at naghahanda ng pagkain. Narealize ni Marco ngayon kung gaano kahirap ang trabahong yon, at kung gaano kasama ang pagreklamo niya, na hindi sapat ang linis at hindi man lang nagpasalamat. Ngayon, namiss niya ang pagsigaw ko. Namiss niya ang pagkain ko, at ang mainit na bahay na niloko niya. Ang pagsisisi ay sumasama sa kanya tuwing gabi. Naging unan sa malamig na semento. Sa women's prison, hindi mas maganda ang kapalaran ni Aling Eloisa. Ang demanding at yabang na ugali ay ginawa siyang kinamumuhian ng kapwa preso. Sa unang araw, inutusan niya ang isa pang preso na magdala ng tubig na parang alipin. Bilang resulta, binugbog at iniwan siyang mag-isa. Ngayon, si Aling Eloisa, na dating mataas ang pride, ay kailangang magtrabaho sa communal kitchen ng kulungan. Puno ng paltos at kalyo ang daliri mula sa pagbabalat ng libu-libong sibuyas
at patatas araw-araw. Ang likod na hindi kailanman nagbuhat ng bigat ay ngayon ay nakayuko mula sa pagbubuhat ng sako ng bigas. Ang mukha na lagi inaalagaan na mamahaling treatment ay ngayon puno ng sunspots at malalim na kulubot. Ang pinakamalaking irony ng buhay niya ay nangyari rito. Ang babaeng dati tinuring si Lola Hilaria bilang walang kwentang basura ay ngayon ay tinatrato ng mas masahol kaysa basura ng kapaligiran. Samantala, sa labas ng madilim na pader ng kulungan, puno ng kagandahan at biyaya ang buhay ko at ni Lola Hilaria. Opisyal na akong itinalaga bilang C ng Sterling Foundation. Ang Sterling Foundation ay ang malawak na charitable organization na pag-aari ni Lola na nakatuon sa pagtulong sa mga inabandunang matatanda at pagbibigay ng scholarship sa mahihirap na bata. Hindi ako nanatili sa likod ng desk. Pumunta ako sa field. Salamat sa talino at tapat na puso, mabilis na lumago ang foundation. Naging inspiring woman ako na iginagalang ng marami. Nagbigay ako ng lectures ng may confidence tungkol sa women's empowerment at elderly care sa iba't ibang seminar. Mas naging elegant at marangal ang itsura ko. Pero hindi nawala ang kababaang loob. Ako pa rin ang mabait at ngumingiting Amanda. Si Lola Hilaria, si Chairwoman Harriet Sterling, ay tinatamasa ang katandaan ng buong saya. Mirakulous na gumaling ang kalusugan niya salamat sa pinakamahusay na medical na pangangalaga at higit sa lahat sa tapat kong pagmamahal. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair. Dahan-dahan na siyang makalakad sa hardin ng magandang bahay gamit ang baston. Araw-araw, magkasama kaming nag-almusal sa back terrace na tinatanaw ang koipon. Wala ng tensyon o takot na malason. Puno na ng tawa at mainit na usapan ang bahay tungkol sa kinabukasan ng foundation. Hapon na yon, gintong orange ang langit. Kami ni Lola ay nakaupo sa garden bench. Tinatamasa ang mainit na tsaa at keke na aking niluto. Isa yon sa bagay na gusto ko pa ring gawin mag-isa. Kahit maraming katulong sa bahay, tiningnan ni Lola ang mukha ko ng puno ng pagmamahal ang mata. Tingin yon ng ina sa anak na babae. Inilagay niya ang tasa at hinawakan ang kamay ko. Ang kulubot na balat ay humipo sa makinis kong balat. Simbolo yon ng paglipat ng henerasyon at legacy ng values. Salamat, anak, sabi ni Lola ng mahina. Nanginginig ang boses sa emosyon. Salamat sa pagbalik mo noong araw na yon. Salamat sa pagpili mong tulungan ang mabaho at kawawang matandang ito. Pwede kang tumakbo at iligtas ang sarili mo. Ngumiti ako ng mahina nang may luha sa mata. Mahigpit kong pinisil ang kamay niya. Lola, hindi ba? Sagot ko ng matamis. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ako mula sa walang saysay na buhay. Binigyan mo ako ng lakas para lumaban. Binigyan mo ako ng tunay na tahanan at pamilyang nagmamahal sa akin kung sino talaga ako. Tumango si Lola at tumulo ang luha ng kasiyahan sa pisngi. Makatarungan ang Diyos, Amanda. Kinuha niya ang apo kung may puso ng demonyo. Pero pinalitan niya ng apo na may gintong puso. Ikaw ang pinakamalaking legacy ko, Amanda. Hindi ang kumpanya o pera sa bangko, kundi ikaw. Niyakap ko ng mahigpit si Lola. Sa yakap niya, naramdaman ko ang perpektong kapayapaan. Ang madilim na nakaraan kina Marco at Aling Eloisa ay parang bangungot na matagal nang lumipas. Ngayon, nagising ako sa magandang realidad. Malaya na ako. Malaya mula sa pang-aapi, malaya mula sa kahirapan, at malaya para maging tunay na ako. Nahanap na ng hustisya ang landas nito. Inilagay ang bawat tao sa lugar na nararapat sa kanila. Ang mga kontrabida ay bulok sa kulungan na may walang hanggang pagsisisi. At ang matiyagang protagonist ay ngayon ay nakatayo bilang reyna sa sariling palasyo, handa na yakapin ang maliwanag na kinabukasan. Natapos na ang kwento ng pagkukunwari ng matandang reyna. Pinalitan na ng tunay na kwento ng tunay na kaligayahan. Kung nagustuhan mo ang kwento ko at gusto mong makarinig pa ng iba, mag-subscribe ka sa channel ko. Kung gusto mong suportahan ako, pwede mong gawin sa pamamagitan ng super thanks. Malaking bagay yon sa akin. Sa comments, sabihin mo kung saang lungsod ka nanonood at anong oras para makita ko kung gaano kalayo na ang abot ng kwento ko. May dalawa pa akong life stories na inilagay ko sa screen para sa iyo. I-click mo na isa ngayon at magpatuloy tayong magkasama. Maraming pagmamahal. Magkita tayo ulit soon.